Ayan, magandang buhay sa inyong lahat. So ngayon, pag-aaralan na natin yung patungkol sa kabihasnan. Kasi nung nakaraan, alam ko nagtatanong kayo kasi gumawa kayo ng performance task patungkol sa country profile ng mga rehiyon sa Asia kung saan nagmula yung mga kabihasnan. Okay, so ngayon, tatalakayin na natin ng mas malalim kung ano ang ibig sabihin ng kabihasnan at kung ano ang mga kabihasnan na umusbong sa Asia. Ayan, papaalala ko lang po sa inyo na nasa second quarter na po itong lesson na 'to, sapagkat natapos na po tayo sa first quarter. Ayan, so dito sa concept map natin, makikita niyo dito sa mga gilid-gilid na parang, star na madaming um, meron nakalagay ditong sibilisado, pamayanan, kaunlaran, kultura, paniniwala at wika, matatag. So lahat ng words na 'to o lahat ng mga salita na 'to ay may kinalaman sa kabihasnan. Ayan po, maaaring, ang kabihasnan ay isang pamayanan na sibilisado. Okay, maaari din na ang kabihasnan ay isang matatag na pamayanan. Puwede rin ang kabihasnan ay mayroong, kaunlaran at mayroong sariling kultura, wika at paniniwala. Ayan. So, ano nga ba ang kabihasnan? So, ang kabihasnan po ay tumutukoy sa isang maunlad na kalagayang nalinang ng mga taong naninirahan ng pirmihan sa isang lugar sa loob ng mahaba at nakataktang panahon. Halimbawa, ang kabihasnan po ay isang lugar na kung saan narating na po neto ang advance na proseso ng pag-unlad. Mayroon na po ditong nakatirang tao, yung pamayanan po dito, nagamit po nila yung kanilang kapaligiran para mabuhay. Meron din po silang sariling kultura, sariling wika, meron na rin pong pamahalaan, politika at batas. Halimbawa natin sa paniki. Noong unang panahon, wala pang tao sa paniki. Ngunit sa paglaon ng panahon, nagamit ng mga tao yung kapaligiran ng paniki para umunlad. Kaya sasabihin natin siyang kabihasnan sapagkat ito yung lugar na nagamit ng tao yung kanilang kapaligiran para doon sila manirahan. Ayan. Ngayon, meron po tayong mga katangian ng kabihasnan. Paano mo ba masasabi na ang lugar ay kabihasnan, na ang isang lugar na yon ay sasabihin na nating kabihasnan? Ayan, masasabi daw natin na kabihasnan ang isang lugar kung meron siyang matatag na pamahalaang may maunlad na batas at alituntunin. Ayan, nung unang panahon po kasi, yung mga kabihasnan, meron po silang pare-parehas na katangian. At ang halimbawa nito ay pare-parehas na umunlad yung mga tao malapit sa ilog. Ayan. Kasi yung ilog nung unang panahon, malaki yung tulong sa kanila. Nakakatulong ito para sa patubig, sa kanilang inumin. Ayan. Ngayon, dahil madalas na umaapaw yung mga ilog, nakaisip yung tao ng paggawa ng mga dike, ng mga kanal, ng mga irigasyon upang mapigilan yung pagbaha. At yan, nangangailangan dito ng isang pinuno upang maisakatuparan ang ganitong proyekto. Ayan. Ngayon, magkakaroon na ng batas. Magkakaroon na ng alituntunin. Ano ba yung mga kailangan nating gawin para makapagpatayo ng mga irigasyon, ng mga bahay, ng mga templo? In that, meron na po siyang batas at alituntunin na kailangan sundin ng mga tao. O ano ba yung um, kahalagahan ng isang batas o alituntunin sa ating lugar? Halimbawa natin sa Pilipinas, ipagpalagay nyo na lang kung walang batas o alituntunin na kailangan sundin ng mga tao, malamang sa malamang, okay lang ang pumatay, okay lang ang gumawa ng masama. Magkakaroon ng kaguluhan sa Pilipinas, magkakaroon ng kaguluhan sa buong mundo kung walang batas at alituntunin. So, iyan po yung isang halimbawa ng katangian ng kabihasnan.
Ayan, nagkaroon po ng mga pinuno na siyang magpapatupad ng mga batas. Pangalawa, ayan, dalubhasang manggagawa. Sinasabing isa sa katangian pa ng kabihasnan ay dapat daw mayroong magagaling na mga manggagawa. Bakit? So, sino ang magpapatayo o sino yung gagawa ng mga bahay nila kung walang mga dalubhasang manggagawa? Sino yung gagawa ng mga zigurat? Sino yung gagawa ng mga templo? Ayan, so kailangan din isa sa katangian ng kabihasnan ay dalubhasang manggagawa. Ayan, nakakagawa sila ng mga armas, ng mga kagamitang bahay na magagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ayan, next. Pangatlo po, maunlad na kaisipan sa pagdaan ng panahon. So, kailangan sa pagdaan ng panahon, kailangan nakakapag-isip na yung tao ng panibagong imbensyon, panibagong gawain, para umunlad yung isang kabihasnan. Ayan, naggawa ng mga taong matukoy. Ayan ang mga petsa at taunang pagbaha sa pamamagitan ng masusing pag-aaral ng panahon at nabuo nila ang kalendaryong lunar. Ayan, dahil sa galing nila, dahil sa kanilang kaisipan, nakakapag-isip sila ng panibagong imbensyon na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay na hanggang sa kasalukuyan nagagamit pa rin natin. Ayan, nakaka-imbento sila ng mga irigasyon, di ba po? Hanggang ngayon, nagagamit pa rin po natin yun. Ayan, next, may sistema ng pagtatala. Ayan, so ano ba ang kahalagahan ng pagtatala? Pag sinabi natin pagtatala, ito yung isinusulat na nila kung ano yung kasaysayan nila sa papel o sa clay tablet, kasi nung unang panahon wala pa naman papel. Magkakaroon pala ng papel sa paglinang ng panahon. Ayan, sa pag-unlad ng lungsod, napag-isipan ng mga tao na kahalagahan ng pagtatala ng mga mahalagang bagay na naganap sa kanilang lipunan. Ano ba yung kahalagahan ngayon ng kanilang pagtatala? Ayan, sa kanilang pagtatala o sa kanilang pagsusulat ng kanilang mga mahahalagang naganap sa kanilang lipunan, nalaman natin yung kanilang kasaysayan. Nalaman natin kung ano yung pamumuhay nila nung nakaraan. Ayan, so yun po yung katangian ng kabihasnan. So ngayon, ano ba yung mga kabihasnan na umunlad sa Asya? Okay, class, marami pong kabihasnan. So pag-aaralan natin pag grade 8 na kayo, yung mga iba't ibang kabihasnan. So dahil nakafocus lang tayo sa Asya, so ano ba yung mga kabihasnan? So unang-una dyan ay ang kabihas ng Sumer. Saan ba umusbong ang kabihas ng Sumer? Saang lugar ba yun? Ayan. So, sibilisasyong Sumer. Ang sibilisasyon po or ang kabihasnan, maaari natin siya tawagin sibilisasyon o maaari natin siya tawagin na civilization or kabihasnan. Ang Sumer sa Mesopotamia. Ang Sumer po, sila po yung mga tao. Ang Mesopotamia po, sila po yung mga lugar. Ibig sabihin, maaari din natin siyang sabihin kabihas ng Mesopotamia, sapagkat dito umusbong ang sibilisasyong Sumer. Ayan. So, ano nga ba muna ang Mesopotamia? Ano ba muna ang lugar na Mesopotamia na ang tawag po sa kasalukuyan ay tinatawag po nating bansang Iraq? Ayan. So, noong unang panahon, mayroong Englishman na naglakbay sa disyerto ng kanlurang Asya. Ayan, ito po, itong Sumer po na to ay umunlad po siya sa rehiyon ng kanlurang Asya. Ayan. So, tinatawag pong cradle of civilization ang Mesopotamia sapagkat dito po umusbong ang unang kabihasnan o unang sibilisasyon. Ito po ang sibilisasyong Sumer.
Ayan, kaya tinawag siyang creator of civilization or duyan o lunduyan ng sibilisasyon. At kabilang rin po siya sa rehiyon ng Fertile Crescent. Pag sinabi natin kabilang siya sa rehiyon ng Fertile Crescent, ayan, ito po yung rehiyon sa kanlurang Asya na kung saan matataba po ang kanilang lupa. Pag sinabi nating matataba ang kanilang lupa, madali lang na um, magtanim ng mga halaman, ng mga pananim na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ayan. So ano ba ang ibang tawag pa sa Mesopotamia? Ayan. Sa Greek word, ang Meso daw po ay tinatawag nating gitna. Ang Potamos ay tinatawag nating ilog. Sa madaling sabi, ang Mesopotamia po ay lupain sa pagitan ng dalawang ilog o sa English, the land between two rivers. So ano ba yung dalawang ilog na to? Ito ang ilog Tigris at ilog Euphrates. Ito yung naging dahilan kung bakit merong sibilisasyong nabuo sa Mesopotamia. Ayan, ang ilog Tigris at ilog Euphrates. Ngayon, nagkaroon ng problema. Yung mga tao, problema nila sa ilog Tigris at Euphrates, lagi daw umaapaw. Madalas ang pag-apaw ng ilog Tigris at Euphrates. Ngayon, nakaisip sila ng paraan para maiwasan ang pagbaha at para mapakinabangan nila ang ilog. Ayan, ito po ha, ito po ang Mesopotamia, nasa gitna po siya. Ito pong dalawang gilid na to, ito po yung ilog Tigris at Euphrates. Ayan. Nakaisip sila ng paraan para maiwasan ang pagbaha ng ilog Tigris at Euphrates. Yan ang paggawa ng mga irigasyon at kanal upang magkaroon ng patubig ang kanilang mga pananim. So, hindi nila inaasahan, yan, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang ginawa nilang irigasyon at kanal ang naging dahilan kung bakit maraming pananim ang kanila nang naitatanim. Ayan. Dahil marami ng pananim ang kanilang naitatanim, marami ng tao ang pamayanan ang umusbong. Noong una naging pook, hanggang sa naging lungsod, hanggang sa naging sibilisasyon. Meron na silang sariling um, meron na silang sariling wika, batas, kultura, at dahil dyan, ang kauna-unahang sibilisasyong umusbong sa Mesopotamia ay ang sibilisasyong Sumer. Yan, ito po siya. Ito po yung Mesopotamia ha. Ito po yung gilid niya. Ito yung dalawang ilog. Yan, ang kauna-unahan nga pong sibilisasyon na umusbong ay ang sibilisasyong Sumer. Okay, so sa sibilisasyong Sumer, ayan, marami pong mga lungsod ang umusbong dito. Maraming lungsod, estado ng Sumer ang umusbong. Ayan, magkakahiwalay sila, hindi sila magkakasama pero sibilisasyong Sumer. Ngayon, bawat lungsod, estado ng Sumer, meron po siyang paring hari. Siya ang nagsisilbing, ayan, pinuno ng templong estado. Siya po ang nagsisilbing pinuno ng bawat lungsod estado. Ang tawag po sa kanila ay mga paring hari. Ayan, tagapamahalang espiritual at isang political na leader. Ayan. Ang mga pinunong militar ang papalit sa paring hari bilang pinuno ng templong estado. Ayan. So, sila po yung mga hari o sila po yung mga paring hari na namumuno sa bawat lungsod, estado ng sibilisasyong Sumer. Halimbawa, ipagpalagay natin sa Tarlac City. Ayan, si Mayor Rojas nyo ng Paniki, ang tawag sa kanya noong sinaunang panahon ay paring hari. Ang kanyang kapangyarihan ay merong spiritual at politikal. Ayan. Next, sistemang panrelihiyon. Ayan, ang structures, ang mga kabahayan,
sa Sumer, sa sibilisasyong Sumer ay gawa sa luwad o ladrilyo. Okay, kahit marami silang naitatanim ng mga halaman, kakaunti naman sila sa mga punong kahoy. Kaya ang gamit nila sa paggawa ng mga struktura nila ay gamit sa luwad o ladrilyo. Kaya ang pinakasikat na templo sa kanila ay ang ziggurat. Ayan, ano ba yung dulot ng ziggurat sa kanila? Ito po yung bahay, sambahan ng mga Diyos at Diyosa ng mga Sumerian. Dito po nakatira yung mga Diyos at Diyosa na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga hari o mga paring hari. 'Di ba sabi kanina, ang paring hari sila yung spiritual at political na leader. Ayan. So, sino ba yung mga Diyos at Diyosa ng Sumerian? Si An, ito po yung kilalang Diyosa ng kalangitan. Yan siya yung magdedesisyon kung kailan uulan, kung kailan aaraw, kung kailan babagyo. Si Enlil naman ang Diyosa ng hangin. Si Enki ang Diyosa ng katubigan. At si Ninhuragsak, Ninhuragsak ay ang dakilang Diyos ng sangkalupaan. Ayan. Next. So, sistemang panlipunan naman tayo. So, kanina, sinabi ko sa inyo na ang kapangyarihan ng paring hari ay political at spiritual. Ayan, nanggagaling ang kanilang kapangyarihan sa mga Diyos at Diyosa. Ibig sabihin, kapag may ipinatupad silang batas, hindi na siya pwedeng kontrahin ng mga tao sa Sumer. Bakit? Kasi mismong galing na ito sa kanilang Diyos at Diyosa. Kaya ang tawag sa sistemang ito ay ang sistemang theocracy o theocracia sa Tagalog. Yan yung mga paring hari, yung kanilang mga batas na ipinapatupad ay nagmula na sa mga Diyos at Diyosa. Hindi na pwedeng kontrahin ng mga tao ito. And next. So, ang kabias ng Sumer, ano nga ba ang or sibilisasyong Sumer, ano nga ba yung naging ambag nila sa lipunang Mesopotamia na hanggang sa ngayon? Ayan. Una, cuneiform. Ayan, ang cuneiform po ang unang nabuong sistema ng panulat ng mga Sumerian. Sa atin, ang tawag sa atin ay alphabet. Sa kanila, ang tawag sa kanila ay cuneiform. Isa itong uri ng pictograph na naglalarawan ng mga bagay na ginagamitan ng may 600 pananda sa pagbubuo ng mga salita o ideya. Dahil dito, dahil sa cuneiform, naitala na nila ang kanilang mga batas, epiko, dasal, kontrata ng negosyo na ano ba ang kahalagahan ng cuneiform sa kasalukuyan? Kung hindi naimbento ng mga Sumerian ang cuneiform, ano ang kahalagahan nito sa kasalukuyan? Malamang sa malamang, hindi natin alam kung ano ang kasaysayan ng sibilisasyong Sumer. Hindi natin malalaman kung sino nga ba yung mga unang taong nakabuo ng pamayanan sa daigdig. Ayan. So, ang cuneiform ay isinusulat or inuukit ng mga scribe. Saan nila ito isinusulat? Sa isang basang clay tablet. Ayan, ang mga nagsusulat, ang tawag sa kanila ay scribe. Ang pinagsusulatan nila ay clay tablet. Nagtataglay ng kompletong pitsa at lungsod kung saan ito nagmula. Ayan. Ngayon, ang gamit nilang panulat ay tinatawag nating stylus. Okay po? Stylus ang kanilang panulat. Ang mga tagasulat ay scribe at isinusulat ito sa clay tablet. Yan, ang pinakaunang epiko sa daigdig ay Sumerian, ang epiko ng Gilgamesh. Yan, maganda po yung epiko na yan. Ikunikwento ko po yan sa grade 8 ko. Kung anong ibig sabihin ng epiko ng Gilgamesh. Yan. Next po.
Ito po yung halimbawa ng Sumerian cuneiform. Yan. So, nabasa po yan ng ating mga archaeologists nang dahil dito nalaman natin yung kanilang kasaysayan. Next. Ayan, gulong or Sumerian wheat. Okay. So, alam niyo naman ang kahalagahan ng gulong sa kasalukuyan. Ayan, maliban sa gas, hindi ka makakarating sa iyong pupuntahan kung walang gulong. Ayan, so nabuo noong 3500 BC sa pagkakatuklas nito, nagawa nila ang unang karwahe. Ayan, so ito po yung nagawa nila. So dahil sa gulong na yan, nagkaroon ng ideya yung tao, naggumawa ng sasakyan, gumawa ng kotse, naggumawa ng jeep, tricycle. Kasi kung wala namang gulong, siyempre paano ka makakarating sa pupuntahan mo, hindi po ba? Ayan. So, kakao. Sila rin ang unang nakagamit o unang nakabuo ng naka-imbento o sila yung may ambag sa kakao. So, ginamit bilang unang pamalit ng kalakal. Eto, class. Pag gumagamit ka ng produkto o bumibili ka ng produkto at ang binabayad mo ay produkto, ang tawag dito ay kalakalang barter or barter. Ayan, halimbawa bibili ka ng saging. Ibabayad mo kakao. Halimbawa naman bibili ka ng kakao. Ang ibabayad mo ay saging. Ayan, produkto to produkto, palitan ng produkto. Kasi nung unang panahon, wala pa, hindi pa nila naiimbento ang mga metal. Ibig sabihin, wala pa silang coins. Kaya ang pinambabayad nila sa kanilang ibinibili ay produkto. Ang tawag sa kalakalan na yun ay kalakalang barter. Yan, sa kasalukuyan, ano yung gamit ng kakao? Ito yung ginagamit sa paggawa ng paborito nyong tsokolate. Yan. So, ito, yung kinaiinasan nyong matematika, geometry at algebra, arithmetic, sila ang nakaimbento. Ano po? Fraction, sila rin. Ang mga Sumerian din ang nakaimbento ng mga to. Kaya dapat doon kayo mainis sa kanila. Joke lang. Ayan, na-invento rin nila ang decimal system. Tsaka yung 360 degrees, yung iikot ka. Ayan, sila rin nakaimbento. Yung 12 na buwan, yung lunar calendar. Ito. So, importante rin ito. Na-invento rin nila yung dam, vote, ayan, zigurat, arkitektura at anyanyera. Ayan. So, syempre, sa kasalukuyan, alam nyo naman na yung gamit ng mga dam. Ito yung kinukuha nating supply ng tubig na ginagamit sa pang-araw-araw. So, paano nga ba, ano ba yung pag-unlad na nangyari ng kabihasnan o sibilisasyong Sumer? Yan, nagkaroon ng invention, nagkaroon ng karapatan yung mga kababaihan, nagkaroon ng mga lungsod-estado, edukasyon, industriya at puwersang paggawa. Paano naman kaya sila bumagsak? Paano sila nasakop ng ibang grupo ng tao na gustong manirahan sa Mesopotamia? Ayan, kawalan ng pagkakaisa. 'Di ba sabi ko sa inyo kanina, hiwa-hiwalay sila ng mga lungsod-estado. Nagsasarili sila, wala silang pagkakaisa. Kaya dahil diyan, mabilis silang nasakop ng mga imperyong Akkadian. Ang kauna-unahang imperyo na umusbong sa daigdig. Ayan, nasakop o natalo ng Imperyong Akkadian ang sibilisasyong Sumer. Ang Imperyong Akkadian na ngayon ang naninirahan sa Mesopotamia. Okay, so ano ba yung pangalawa din na dahilan kung bakit sila bumagsak? Ito yung walang natural na depensa sa mga mananakop. Tama. Okay, wala silang natural na depensa sa mga mananakop, kaya mabilis rin silang na gapi o nasakop. Ayan po ang
kasaysayan ng sibilisasyong Sumer. Sila po yung kauna-unahang pamayanan na umusbong sa daigdig. Kailangan natin siyang pag-aralan sapagkat nakatulong siya sa ating buhay sa kasalukuyan. Nalaman natin na sa kanila nagmula ang gulong na ginagamit natin sa kasalukuyan, ang algebra, matematika, ayan, ang kakao na hilig nyo sa tsokolate. Sila po ang naka-imbento. Ayan. So, daan nga po nagtatapos ang ating lesson ngayon. So, ayan po. So, any question, class?